Dating Pangulong Duterte, nagpasalamat na sa Iglesia ni Cristo. Ito, panoorin po natin ang pasasalamat din po ni VP Sara Duterte. Ang tanong na naman dito, nagpasalamat na ba si BBM sa suporta ng INC sa sinabi niyang ayaw niya ng impeachment? Bakit hanggang ngayon, tahimik pa rin? Ito, panoorin po natin ang mensahe po ni Vice President Sara Duterte. Mahal na kababayan, taus-puso akong bumabati sa lahat nang lumahok sa malawakang peace rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Muli, sa aking mga kababayan, maraming salamat sa inyong malasakit sa bayan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Ano na, sa mga loyalist or sa mga ngagba-vloggers, baka naman iparating nyo kay Junior na magsalita din siya or magpasalamat man lang. Baka mahalata siya. Baka sasabihin ng iba, baka totoo yung sabi-sabi na kunwari lang ni BBM yun. Tapos ay na-checkmate siya kasi yun yung naging dahilan kaya nagrally yung Iglesia ni Cristo, yung sinasabing ayaw niya na magkaroon ng impeachment. Si BBM mismo yun ang nagsabi. Kaya ngayon, may nagsasabi din, nasaan na nga ba yung Pangulo? Kasi bakit tahimik dito? Kasi dapat una siyang magpasalamat dahil nga, itong mga ibang loyalist, proud na proud kasi suportado ng INC yung sinabi ni BBM. Bakit tahimik si BBM? At itong mga Duterte ang nagpasalamat. Tapos, ang sumuporta doon, ang nandun, sila Bato de la Rosa, sila Robin Padilla. O nasaan na yung mga loyalista? Kung suportado nyo po itong INC, bakit tahimik kayo at hindi kayo nagparamdam doon? Di ba? Sa bagay, si Dan Fernandez ay nagsalita na, pero matamlay. Si Franz Castro, nagsalita na, pero may banat sa dulo sa sinasabi niya na baka ano yan, baka gusto lang suportahan si VP Sara or ganun. Pinaliwanag na nga ng INC, di ba? No, ayan, puro kayo kontra. Malinaw sa malinaw na talagang kontra kayo. Itong mga ngagba vloggers, mga sumuporta sa kabila, na kontra sila dito sa ginawa ng INC. Pero siyempre, nakikita niyo po yung puwersa at nasaan na yung sinasabing porsyento. Malaki sa survey kasi nila, malaki daw yung porsyento na papayag na ma-impeach si VP Sara. Dito pa lang sa Manila yan yung sa Quirino Grandstand. Meron pa sa Visayas, meron pa sa Mindanao na napakaraming nag-peace rally. Kaya dito nyo po makikita na mali yung nangyayari dyan sa Kongreso. Mali yung ginagawa nyo dyan sa Kongreso. Imbis na tutukan yung ibang mga suliranin, lalo na yung pagtaas ng bilihin at paggawa ng batas, ito yung inuuna nyo. Mukhang lalong pinag-uusapan tuloy si VP Sara Duterte ngayon. Mukhang mas lalong nabuhay na siya ay tumakbong pagkapangulo ngayong 2028. Naku, mukhang palapit na. Kabahan na sila. Dito lang, thank you.